Mga master, episode number 4 na tayo sa ating MPL Flex. No, ito pag-discuss natin sa mga provisions na sakop nitong bagong loan offer ng GSIS. At sa episode na ito, maaga po natin gagawin ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa service fee. Ito po ay isang malaking pagbabago ngayon dito po under the MPL Flex. No, ano yung pagbabago dito sa usapin ng service fee na siya pong pwedeng dahilan kung bakit yung mga bago pa lamang na nakapag-avail ng MPL Plus ay hindi pa eligible ngayon sa MPL Flex dahil ang sabi ay hindi pa umabot, no, yung kanila pong net proceeds. Wag na, yun na lang munang pansinin yung mga tunog mga master kasi nasa labas ako ngayon and it's 5 in the morning. No? Ganito talaga pag buhay probinsya, marami talaga mga manok nagtitilaok during early morning. So dito po tayo sa usapin ng service fee mga master. No, sa ngayon, dito sa MPL Flex na ito, yung service fee ay 2% pa rin. Pero ito po ay nakabase sa bawat loan availment ninyo. Bago man yan o kaya ay loan renewal, nakabase pa rin sa gross loan amount itong 2% na service fee sa MPL Flex. No, ito yung isang malaking pagbabago. Mamaya pag-usapan natin kung ano pala yung computation ng service fee sa under sa MPL at doon po sa MPL Plus. Pero ngayon, ito po ay based na sa gross loan amount. So kung magkano po yung loan amount na inyo pong in-applyan, multiply nyo po ng 2%, yan po ang service fee. Nakikita po natin na parang magkatulad na sila ngayon ng mga private lending institutions at ito pong GSIS na nakabase na sa loan amount yung kanilang service fee. Ang pagkakaiba lamang dahil sa GSIS ay 2% at sa mga PLIs naman ay 6%. So kung kayo po ay mag-apply ng loan, no, yung available na loan sa MPL Flex, if ever nasa 500,000 yung maximum loan ninyo na pwedeng ma-avail, times nyo po yun ng 2%, yun po ang service fee under the MPL Flex. Again, ito po ay pareho doon sa mga bangko or mga accredited private lending institutions if ikaw naman ay sakop po ng Department of Education. Sa nagdaang MPL at sa MPL Plus mga master ay ganito po yung computation ng kanilang service fee. 2% of the gross loan amount kung ito ay ang inyong una na pag-apply ng MPL, no? So dati if wala kang existing na MPL at nag-apply ka doon sa gross loan amount, so pareho po dito sa bago ngayon, no, na base sa gross loan amount yung 2% na service fee, yun ay kapag initial availment. Pero dati ang maganda kasi dati dahil kapag nag-renew ka, no, during loan renewal sa MPL, hindi na doon sa gross loan amount ang basis ng kanilang 2% service fee. Hindi sa loan amount, kundi doon sa tinatawag na incremental gross loan amount. Ano ba yung ibig sabihin ng incremental gross loan amount? Ito po yung difference ng inyong loan amount na application at yung outstanding balance ng inyong loan. Sa ating example kanina, if ever meron kang 500,000 na maximum loan na pwedeng ma-avail under the MPL, kapag first availment mo, 2% ng 500,000. Pero kung loan renewal na, assuming na mayroon ka pang existing na 300,000 na balance sa inyong MPL, tapos ikaw ay nag-apply ng loan na 500,000 MPL, no? So yung incremental gross loan is yung 200,000 na difference. So 500,000 yung maximum loanable amount, ibawas po yung outstanding balance na 300, so 200 na lamang, no? Yun yung difference. Yun po ang kukunan ng 2% na service fee.
yun ang nangyayari under the MPL and the MPL Plus. No? So, yun yung advantage sa before, no, pagdating sa mga loan renewal service fee. Sa ngayon kasi under MPL Flex ay pareho na po, no, regardless of the outstanding balance of your loan, doon po sa gross loan amount yung basis ng computation ng kanila pong 2% service fee. So yun yung isa pong dahilan kung bakit itong mga bago pa naka-avail ng MPL Plus ay hindi eligible pagdating po sa MPL Flex. Bakit? Kasi yung kanila pong magiging net proceeds ay hindi pa umabot ng kahit piso man lang, no? Dahil mas mataas na yung service fee sa ngayon. Yung kanila pong loan amount, no, 2% po nun, malaki na rin po, no, yung 2% na service fee. Tapos ibawas pa yung kanilang bagong yung outstanding balance ng kanilang loan na bago pa nila na-avail. Kaya talaga pong hindi pa magiging eligible for MPL Flex kung bago ka pa lamang nakapag-renew, no, ng inyo pong MPL Plus. So, yun po ang isang factor kung bakit marami tayo natanggap, no, na yung kanila nakikita ay nakasaad doon na hindi sapat, no, yung yung kanila daw pong net proceeds ay below zero, no, tapos ang sinasabi doon ay mas malaki yung outstanding balance ng loan compared sa loanable amount. Not necessarily naman talaga na mas malaki yung outstanding balance, pero yung outstanding balance kasi madadagdagan siya ng 2% sa inyo pong available na loan, no, na pwedeng applyan bilang service fee. Kaya talagang mas mataas yung magiging deduction compared doon sa loan amount kapag bago ka pa lang nakapag-avail ng MPL Plus. So yun po ang atin pong episode number 4 tungkol po sa MPL Flex, isang mahalagang impormasyon na dapat po nating malaman, no, yung 2% na service fee sa ngayon base na po sa gross loan amount, either new loan man yan or loan renewal. Total, mahilig naman po tayo mag-compare. As I said kanina, pareho na po yung service fee computation sa GSIS MPL Flex at maging sa mga private lending institutions na accredited ng DepEd. Ang pagkakaiba lamang dahil 2% dito sa MPL Flex, 6% naman yung allowed na service fee under the private lending institutions na agreement with Department of Education. So, again, yung GSIS loans at loans sa mga PLIs ay pare-pareho pong mga offer lamang, no, ng mga institutions na ito na pwede po nating ma-avail o kaya ay hindi i-avail. So, depende pa rin po yun sa atin pong desisyon kung saan tayo mas prefer na mag-avail ng loan at kung ano din po yung mas gusto natin na loan term para po sa ating mga needs at sa ating pong kakayahan through our net take home pay.